Yo, what's up guys? It's me again, I'm back Stop TV channel po. Siya nga pala guys, may mga bagong dating na APS dito na followers natin sa FB at subscribers natin sa YouTube. So, kakadating lang nila, 1 week pa lang sila dito. Ngayon, binisita namin. So, nagkataon, kababayan pala ni Kenneth na kasama ko na tiga Laurel, Batangas din. Tsaka kababayan ni Ruel. Kung kilala nyo si Ruel, kung naabutan nyo siya sa vlog ko na tiga Cebu. So, isang taga Cebu at isang taga Batangas, Laurel, yung mga kababayan natin na bagong dating. So, na-interview ko sila, natanong kung ano yung mga pinagdaanan nila sa buhay, magkano yung nagastos nila, at ano yung mga pinaka-challenging moment ng buhay nila sa pag-apply at sa ginawa nilang proseso sa pag-apply kay South Korea. So, baka may makuha kayong tip sa kanila at makatulong na rin po sa mga katulad po ninyong aspirant na dati kagaya nyo lang sila. Alam ko kasi, na dati sila yung nandiyan dyan sa posisyon nyo, ngayon pinapangarap naman ninyo yung posisyon nila dahil nakarating na sila rito sa South Korea at nagtatrabaho na at bulol talaga, at makakapagsahod na ng 80,000 plus monthly. So hindi ko na patatagalin to, panoorin nyo na lang guys, pero bago natin patuloy yung bago nyo panoorin, gusto ko lamang pong i-shoutout yung mga subscribers natin. So ito, sana makaabot po sa inyo to, kaya Venix, sabi ni Venix at Venix, sabi niya, September 2022 ako nag-start mag-aral ng Korean study, sabi niya, while working. Sobrang ganado ako mag-aral dati. Araw-araw excited akong matuto at mag-memorize ng mga vocabulary. Mabilis akong natuto kahit self-study lang dahil napaka daming resources sa internet, madali rin akong makapag-memorize. Pero 2023, madaming problema dumating. My father died, baon sa utang, nawalan ako ng ganang mag-aral. Condolence po sa inyo, sir. At sabi niya, kinalimutan na lang lahat. Kung bago nagtrabaho na lang ako ng parang walang direksyon at pangarap sa buhay. Pero ngayong 2025, gusto ko ulit magsimula dahil alam ko na kaya ko at alam ko gagabayan ako ni Lord. Maraming pagsubok na dumating at na-realize ko, kailanman hindi pa rin ako pinabayaan ni Lord. Tama yun, amen. Kaya fighting ulit, sabi niya, at salamat po Kabulol sa mga motivation videos mo. So maraming salamat sa iyo, pagpatuloy mo lang yan bro. Kapit ka lang, maniwala ka lang na kaya mo. Baka ito yung sagot sa mga bagay na hinihiling mo kay God. So kung ano yung nasimulan mo, umpisan mo ulit. Sayang yung naumpisa mo bro. Wish you all the luck, good luck, and condolence sa iyo bro. Kay Venix. Yan po yung kababayan natin na nag-comment sa mga videos natin. At syempre, shoutout na rin kay Carlo Malayba. Shoutout idol, sabi niya. At shoutout na rin kay Jeffrey Ribas. Gaya ko Lods, nangangarap sana matupad din. Maganda na din work ko dito at rin ang work ko dito at company na pinasuhan ko dito sa Pilipinas. Pero hindi talaga sapat ang sahod, lalo't breadwinner. Kaya sumubok talaga ako. Kung papala rin dyan sa South Korea, approve na ako Lods. Waiting na lang ng sadyang kung mapipili. Pa-shoutout Lods sa next video mo. Ingat, God bless. God bless you bro, Jeffrey Ribas. So shoutout sa'yo. Sana umabot to sa'yo. At kay Abigail Maraba. Abigail Maraba, shoutout po, Kabulol houseworking in Qatar. Nangangarap makapunta dyan sa South Korea. Subukan nyo po ma'am. Gaya ng lahat. Sumubok lang sila at pinalad sila. Malay natin. Ganun din po. Ito din po yung naghihintay para po sa inyo. So yan. Tsaka kay Marvin Dakyado pa shoutout. Boss, sabi niya 10 years na ako nagpapa-shoutout sa'yo. Kabulol Marvin from Jensen City, waiting for approval. Shoutout sa'yo bro, nasa shoutout kita bro sa mga videos na ginagawa ko. Baka kasi hindi mo lang tinatapos yung videos, kaya medyo nakakaligtan mo yung pangalan mo na marinig. So shoutout ulit sa'yo Marvin Dakyado. Pasensya na kung minsan nalilimutan ko, pero sinashoutout kita. So yun lang. So panoorin nyo na yung videos guys, ang pagkikita namin ng mga bagong dating na APS. Maraming salamat in advance, sana tapusin nyo guys. Hey yo, what's up mga kabulol? So ito, araw na naman ng linggo ngayon. Walang katapusan ng paglalakad ngayon. Kasama ko nga pala si Diklap. Ayan, nakakulay pula siya. Dahil pupunta kami, maglalakad kami dun sa isa ng kababayan niya, kalugar niya, taga Laurel, Batangas. So medyo malayo-layo. So bale dalawang balik yun, kung saan nakatira dati si Ruel, no? Dalawang ganun kalayo. Yung mga nakasubaybay sa vlog namin, kung kilala nyo si Ruel, yung taga Cebu, na nakasama namin ng ilang linggo. So pupunta naman kami, doon din naman ang way. Diretso rin doon sa papunta kina Ruel. Dahil siyempre maraming bukid doon, puro bukid, maraming baka.
Kaya nagkulay pula si Diklap para habulin ng baka. Para yan. Mabilis tayo maglakad pag may baka. Oo. Siya pala guys, Happy New Year po, advance po sa lahat at belated Merry Christmas sa mga hindi pa namin nabati na mga kabulol dyan na nanonood. So yun, si Diklap. So yun guys, balot pa ng snow yung yung kabilang factory. So yan guys, medyo makulimlim ngayon. Wala yung araw, alas 3 na ng hapon dito ngayon. So susulitin na namin to dahil mas gusto ko kasi yung yung winter kaysa sa summer dahil sa trabaho ko na rin, pero si Diklap gusto niya yung summer. Yung summer para nakakagala ako. Oo, pero ngayon sadyang napakalamig talaga guys. Kaya sa mga aspirant kailangan buo yung loob nyo pag nag-abroad talaga kayo. So mamaya susubukan kong tatanungin ko siya kung ano yung mga pinagdaanan niya, yung proseso, para naman kahit papano malaman din natin yung kwento niya. Kasi yan ang mga masasarap na pakinggan Kahit na pare-pareho tayong EPS, pare-pareho tayong bulol talaga. Kasi talagang nakakabulol yung lamig. Mahirap magsalita, malamig talaga. Pare-pareho kayo, pero pogi ako. Yun. Pareho kayo, pero pogi ako. Kahit na pare-pareho tayong mga OFW, EPS, dayo sa ibang lugar, sa ibang bansa, meron tayong kanya-kanyang mga pinagdaan ng laban, gera sa buhay bago makarating dito. Yung mga silent battles natin na hindi nakikita ng iba. So para marinig din natin yung may iba't ibang kwento, 'di ba, bawat EPS. Para naman at the same time makakuha kayo ng konting tip at ma-motivate na rin at ma-inspire din kayo na sa mga dumadaan ng hirap, pagsubok, lalo-lalo na yung problema, yung challenging. Baka kagaya nyo rin sila. Kagaya nyo rin siya, hindi kayo nag-iisa, yun ang ibig ko sabihin. So mahirap magsalita. Go. So yan guys, bale andito kami ngayon dito sa paano ba to? Sa likod ba ng factory natin to o sa harap? Sa likod, di ba? So kung napanood niyo yung dating vlog namin, dito naghihintay si Roel nung tatagpuin namin siya. Kasi magkasabay sila ni Kenneth sa training center tsaka sa Pilipinas sa flight. So ngayon same din naman yung yung address namin. Bale kakanan kami rito hanggang doon. Makikita niyo mamaya guys. Diyan kami minsan nagja-jogging at kumakain ng noodles sa CU. Sa may CU. So, tingnan natin mamaya. Abangan nyo lang guys. So, yan guys. Bale, kumanan na kami doon sa may kanto. Yan, kung saan yung nakita nyo dumaan na tao kanina. Yung nakaitim. So, yan. Yung dalawang pogi naglalakad na ngayon sa kalagitnaan ng highway. Naipit ako dito Pero rin na hanggang dulo. Tapusin nila yan Buti ka pa marami kang mga kalugar sa inyo na nasa Korea, no? Yung lugar sa amin naman malayo, tsaka alos minsan wala. Pareho lang kami taga Pampanga, pero malalayo sa baryo ko, sa lugar ko. Sa amin, marami. Oo, alam mo ikaw, Batangas, mga taga Laurel mismo yung iba, di ba? Oo. Sa amin malalayo. Yung pinapunta ko, may mga taga Arayat, may mga taga San Luis, ang layo, may mga taga tawag doon, Santa Cruz, Lubao, mga Dinalupian, so malalayo. So buti ka pa, napaka swerte mo dahil tulad ni Angelo, malapit lang. So yun, mga nakamotor na EPS din po. Mga unggoy. So maraming mga bagong dating na mga EPS aspirant, ay mga EPS talaga rito, hindi na aspirant kasi nandito na. So mamaya na naman guys, ina-update ko lang kayo dahil hindi pwedeng magbabad yung camera natin na nasa labas dahil yung kamay natin hindi tayo naka-gloves. So napakalamig. So update ko po kayo mamaya. Sana maganda-ganda yung makukuha natin kwento sa mga bagong dating na mga EPS. Si Angelo ilang araw na? Isang linggo pa lang, no? So isang linggo pa lang yun guys. Kaya kukuha na natin yan ng tingnan nyo guys. Kukuha natin siya ng orange. Sa dami na makakukuha guys, nakakuha pa ng orange. Iba talaga si Kabulol. Si Kabulol, si Diklap. Ang pogi, may baon. Parang galing sa rep, ang lamig. Malamig. Buong Korea nasa freezer. So yan guys, nandito kami ngayon dito sa paliko kina Roel. So shoutout sa Roel kung mapapanood mo to. So sana balang araw magpangita-kita tayong tatlo nila Kenneth. Kahit papano naman may mga pinagsamahan tayo rito. May mga vlog ka rito. Ito po yung kina Roel. Ito. So may pedestrian line dito. So ayan, pakanan. Yan, papasok ka dyan, dire-diretso lang siya. So ayan po yung lugar nila Roel. Kung mapapanood po ninyo yan. Papasok po kayo dyan. So yun.
May mahard dito guys. Ayun o, may aeroplanong nasabit sa bubungan. Hindi makalis. Ayun guys, nakikita nyo? Naku, ano kaya, nasan kaya piloto nito? Tingnan nyo guys, pangalan pala ng aeroplano, di ka mapapatawa. Airboat. Ay, ano pala yan? Bangka pala yan guys, hindi pala aeroplano. Pero hugis aeroplano siya guys. Ito pang malupit. Ayan, basahin nyo guys. Rotax Aircarp. Pagkakalam ko aircraft yan Engine Korea Service Center. Para sa related sila sa mga airplane. Pero ba't ganito yung spelling nito? Ba't aircarp ba talaga yan? Aircarp. Hindi ba aircraft yan guys? Yan mo na. So medyo malayo-layo na yung nilalakad namin guys Parang napasubo ako. Malayo na rin pala Hindi pa kami, pero nakakalahati na tayo. Lampas na. Lampas na malapit na. Malapit na tayo. So konting ano na lang, lakad at yun. So excited akong ma-meet din sila. Dahil syempre, mga taga Laurel, kalugar ni Kenneth, sigurado, pogi daw yan. So yan guys. Andun na daw yung tatagpuan namin. Isusum lang namin. Nakikita nyo guys? Yun nga. Asan ka? Yun nga. Ayun nga. Ayan, yung isang nagkabang dyan, nakikita ba nila? Yun nga, kaya yun? Baka naman hindi ko alam. Ikaw ang nakakakita, di ko nakikita. Yun yung may kantong lumabas na taxi, yun ba yun? Hello guys, pupunta namin si Ayan. Sino kasama niya? Bagong dating siguro. Sino nga si Angelo dyan? Okay kami dyan. Malamig? Lamig. Pero iba ang lamig kayo. Musta? Okay lang kuya. Musta? Gusto ko. Kailan kayo dumating? Noong ako ay 17. Ito, una sa'yo, una yan. Una lang ng isang linggo. Saan sa Pinas to? Sa Cebu. Cebu? Kababayan ni Rowel ko. Kababayan ni Rowel. May malapit din dati sa amin dito, tiga Cebu, kababayan mo, kaso lumipat siya. Dahil pangit yung napunta niyang factory. Ito yung padala ko? Kaya naman talaga si Rudy. Nagpapagwapo Oo, nakakatigyawat nga. Pag tinagyawat din kayo dito. Nakakati nga aking mukha. Saka yung sabi ko, parang mapapanat ako dito. Kumusta yung Korea? Anong masasabi nyo? Lamig. Maganda ba snow? Gusto niyo ba? 12 years na ako rito. E7 visa na ako. 7 na kaya. Oo, E7 na ako. Pagka 13 years na ngayong taon. Ba't di ka pa nag-good? For good? Ay, may pinapaaral pa yung college. May anak na ako. Ilan taon na kaya anak niya? 20. Maaga ako nag-asawa. 20 years old ako. Nag-asawa na ako. Pinapanood ko kayo lagi ko pinapanood. Kaya mamaya, okay lang ba, tatanungin ko lang kayo ng konting mga pinagdaanan nyo sa proseso sa pagpunta rito sa South Korea. Yung pinaka-challenging part ba? Kung ano yung pinaka-challenging niya, hindi nyo malilimutan. Kasi marami ring aspirant na kagaya nyo na akala nila wala nang pag-asa. Siyempre may mga kanya-kanya tayong storya, di ba, na pinagdaanan. Baka makarelate sila. Tatanong ko lang kung... Pero okay lang. Tatanong ko lang yung mga basic lang naman. Hindi naman yung talagang ano. Gusto niyo dati snow? Ano nangyari sa snow? Bale, first Christmas nyo dito. Umabot ka ng Pasko dito, di ba? Kayong dalawa. First time nyo dito. May pamilya ka na? May asawa ka na? Wala pa, 20 anos pa. Pareho kayo, no? 20 ko lang ako. Swerte. Ito din, binata rin to Binata ka ba? Binata ka ma. Maganda yung ano dito, pagpunta ka dito, binata. Kasi pag natapos mo yung mga kailangan mong bayaran, kasi nakautang lahat tayo bago pumunta rito Tawag dito, makakaipon kayo. Dito talaga tunay yung basic na sweldo na 80 plus yung sahod dito. Hindi bababa. Bababa lang yun kung siyempre kakatasan ka ng cookmin. Nagsahod na ba kayo ng isang buwan pareho? Hindi pa. Kaya hindi nyo pa nakita yung kaltas niya. Sa una yung kakatasan kayo ng 400. Yun yung Samsung na tinatawag. Makukuha nyo yun pag umuwi na kayo, parang ano lang yun, yung insurance, departure yung guarantee insurance. Kung hindi mo matapos, target card, ARC, kasi wala pa kayong 1 month, diba? Pero magiging ano yun, magiging, opo muna kayo. Doon tayo sa kabilang yan, makapag-cup noodles tayo maya-maya. Ang lamig Grabe, tagal mo kayo. May kasama din kami doon, 11 years na siya. Doon ko dyan Basta nila, nakabike lang ako. Malapit lang pala kayo dito. Nilakad lang namin yan. Hindi, may bus na kasi din May bus dyan. May bus net, yung 101 na number. Tapos, baka pupunta yun ng Degot, Sagori. Ay pala, mayroong pala net dito sa loob.
Diyan ako Ay, ano tumambay yung- nung pumasal ako dito. Parang ano sa atin ng 7-Eleven. Ito yung pinto niya nun eh. Oo nga pala. Parang banyo lang. Oo. Kukulang ako. Nangalan na bindigo. Anong pangalan mo? Jeron Sigira. O baka may gusto kang i-shoutout kasi may makapanood sa isang araw. Ano pala, shoutout pala sa family ko, Sigira family dyan sa Cebu, Camotes Island. Yan. Tsaka mag-ingat kayo at tsaka Bindig ano. Happy New Year. Yun na rin. At saka i-shoutout mo yung ano mo, nag-schooling ka ba? Yung Hindi ako nag-schooling, pero self-study ako. Oo, ang galing ah. Kaso lang, yung training, Oh. nag-enroll ako. Ah. Dun sa sa Lapu-Lapu, sa West Edge Language Exam Center. knowledge. Oh. So, yan, shoutout mo sila sa mga pinag-trainingan mo, yung mga naging kaibigan mo doon, mga nakilala mo. Yung mga teacher namin sobrang bait doon. Tsaka Dami nag-comment sa nagaganda akin, pa nila. chat pa sa akin Ah. dati. Marunong, Kung magaling magturo. Yun ang maganda doon eh. Ang gaganda nila eh. Oo nga. So, sa karanasan mo ngayon sa kasi marami sa Pilipinas na aspirant na pinapangarap na yung narating mo ngayon, 'di ba? Dati pinapangarap mo lang din yung yung mga nandito na ngayon, yung mga iba naman, sila naman ang nangangarap diyan sa naabot mo. Ano naman ang maibibigay mong payo sa mga aspirant na nawawalan ng gana, na ayaw nang magpatuloy? lang kayo sa amin. Ano po, palagi lang po kayong manalangin sa Panginoon. I-offer lahat ng mga plano at goal niyo sa Kanya kasi siya lang yung naman yung nagbibigay sa atin ng yung Pwede mo strength. bumili dito. Tsaka dapat tayo din, dapat gumagawa din tayo ng tawag dito. Yung tayo yung gumagawa, pero siya yung nag-guide sa atin Tama para yun, makapunta tama. dito. Tama. Oh, wag natin wag lang natin sa kanya lahat. Tayo yung gagawa para marating natin yung gusto nating marating. Tama. Ano naman yung pinaka-challenging na part ng proseso sa South Korea na talagang nahirapan ka, na talagang nag-struggle ka? Kasi may mga struggle tayo dyan eh. Sa number one talaga yung financial. yun, number one yun. Tsaka yung yung time. Kasi nagtatrabaho din ako eh. May trabaho ka habang... Pero yung trabaho ko, ginawa kong training ground yun. Kasi yun, Korean store. Korean store. Mga Korean food yung nandun. Korean food, Korean, yung namin, customer, may Korean din, ganun. Ginawa kong training ground yun. Naghintay ako ng isang taon. So may idea ka na sa mga pagkain ng mga Koreano, no? Yung mga soju, noodles, mga ramen nila. Tsaka Tamad sa kampaning yun. nung nag-isip yung nag-exam, grabe yung hirap na Tigil sa aming kwarto. kasi nag-exam ako sa Aklan. Aklan? Oo. Malayo yun. Taga Cebu ka pero Taga Cebu nag-exam ako ka sa Aklan. oo. Tingnan mo naman, God's grace talaga, yung Tapos bait ng Panginoon talaga. Tapos bago ako pumunta nun, walang mga nakaalam kahit pinsan ko sino na mag-exam ako. Si Kuwan. Bago ako pumunta ng Aklan, Bago lang din. yesterday nun, nagpunta ako ng church. Kumbaga, Nagsindi ako Catholic ka ba? Siyempre, Catholic Malapit lang ako. din. Tama. Tapos nagsindi ako ng doon, kandila. Tapos in-offer ko na sa kanya lahat. Kasi Tama yun. hindi ako marunong mag-Korean. Tama yun. Hindi ako bihasa sa Korean. Sakit sa kamay. Mahirap yung Wala exam. dalang stick. Tapos nung pumunta na ako ng Aklan, hindi na ako nag-book ng matutulugan. Kasi pagkabukas, exam ko na kagad. Exam mo na kagad? Yung ginawa ko, pagkarating ko doon, madaling araw, doon lang ako sa tapat ng 7-Eleven, umupo. Tapos bumili na ako ng mga kain. Tapos nagre-review. Grabe pang ang lamig pa nun. Tapos medyo makulimlim yung yung tawag dito. Panahon. Oo. Tapos nung pagkabukas, nag-exam na. Grabe yung kaba ko nun. Hindi ko alam kasi kung anong mangyayari. Kaya sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Kaya, nung nag-exam ako, noon, puwasok na kami. Nung exam ako, dala-dala ko rosaryo lang. Sabi ko, ikaw na bahala, Lord. Saka nung nagsimula na yung exam, yung pagtingin ko ng mga kasi yung exam namin, mahirap mga long sentence. Mga long paragraph, no? Oo. Sabi, grabe, ang hirap nito, paano ko? Kaya nag-focus lang talaga ako. Sa awa ng Diyos na nakuha mo, nakapasa ka. Yun ang pinakamahirap, ayun ang pinakamaganda doon. Naiyak nga ako kasi yung pagkapasa ko, yung iba hindi nakapasa. Yun. Tapos umiyak sila. Napaisip ko grabe pala. Kasi yung pinagdaanan mo kasi, yung efforts mo pa, yung gastos mo Tama. sa Oo, tama yun. Oo. Tama. Ayaw na, napapagod na ata. Thank you Lord kasi Dalawang taon sa 31 ata kami lahat nun.
Tapos yung nakapasa lang, 14. Ah. Hindi pa, Oo. talaga. Tapos nung Ewan ko lang. Sige, sige. skill test din, Medical mo daw Pinoy sa amin. nag-out ako nun sa work. Ah. Tapos, kasi flight ko ng madaling araw nun. Monday yun eh. Kami yung first day ng skill test. Skill test? Oo. Oo. Nung nag-skill test na, papunta yung skill test, naiwanan po ako ng eroplano. Aro. Struggle talaga. Paano ka nakahabol? Hindi, may kaibigan akong tumulong sa akin na nandito rin. Ah. Oo. Tumawag ako sa kanya. Buti nga, grabe yung thankful ko sa kanya kasi binok Binok ako ka niya agad. Oo, para maka-flight ulit. Hindi ko alam yung gagawin ko na doon eh. Sabi ko, Talagang ready na ako sa lahat. Ready as in. Lahat alam ko yung sa question, interview, sa skill test, yung sa alam ko na. Tapos ganun lang, maiiwan lang ng aeroplano. pero may milagrong nangyari, 'di ba? May tumulong sa Tumulong sa akin. Kaya totoo rin yung kung para sa yung Korea, para sa yung Korea. Kasi ang pagko-Korea kasi maraming mga taong nag-aral, pero pagdating sa exam, sila pa yung hindi pumasa. Pero may mga ibang hindi nag-aaral ng maayos, parang joke lang sa kanila, pero mababalitaan mo nakapasa sila, di ba? Kaya kung para sa... Ngayon, ito naman yung pinaka-part na magandang katanungan ng mga nagtatanong. Magkano yung totally na nagastos mo mula nung nag-apply ka, yung mga proseso ba? Yung pagkuha ng passport, pagbayad sa exam fee, sa medical, lahat-lahat na, pati yung airfare na tinatawag, yung visa. Bale, magkano lahat-lahat sa estimate mo kung natatandaan mo pa? Estimate ko is 140k po lahat. 140k thousand. Kasi nasa pa ako eh. Yung pamabiyahe pa pa Manila, lahat pa yung sa matutulugan mo pag sa training center. Oo, sa magre-rent ka ng ano doon. Oo. Ano kasing pangalan ng building na tinutuluyan nyo doon? BS? Hindi ako sa BSA. Ako sa kami. Ah, bukod pa sa BSA may iba pang inuupahan na ano na. Yung pinag-trainingan namin sa Cubao po yun. Ah, Cubao. Kaya pala. So, bale, 140,000k pesos in sa pera natin sa Pilipinas. No? Pero yun naman, hindi naman yung isang bugso na... Hindi isang bugso. Isang bugso. Kumbaga... Yung ginawa ko noon, nung una, sa passport, siyempre nagtatrabaho ako, pinaipunan ko. Yun yung pinagbili ko ng Tapos yung sa pang-exam din, ganun din. Yung sa sahod sa pinagtrabaho ko. Ganun lang. Pinag-iipon ko yung pera kung para makapag-process. Talagang may pagka din kailangan talaga, may pera ka, may budget ka kapag Pero ang kagandahan nun is hindi isang bugsuon yun, pwede mong pag-ipunan yung next step kasi pag lumabas yung exam, the other day pa naman bago yung pagkatapos yung medical. Bale, gagastos lang sila pag may naselect ka na sa massive selection. Kasi magte-training ka na nun, may contract signing ka na, tapos papasok dun yung mga requirements mo na, di ba? Yung plane ticket, meron ka ng TED na tinatawag, yung tentative entry date, di ba? Yung final na sasakay ka ng aeroplano. Pero may nag-cancel pa rin po kahit Oo, yan. Yan talaga, minsan hindi na maiiwasan yan, normal yan eh. Lalo na pag yung kumpanya, at saka yun din yung isa sa mga pinagbibiling ko na kapag may employer na kayo, wag niyong i-post sa Facebook. Wag i-post talaga. Minsan kasi yung iba, guys, baka kaya nga dami ko nakikita. Papasukan niya ng mga TNT. Alam naman natin proud tayo. Kaso wag muna kasi hindi pa natin alam. Yung parang nagda-direct na mga. Hanggat hindi ka pa nandito sa amo mo. Tama yun. At saka sa POE, alam ko yung sa DMW, alam ko sinasabi nila yan sa PIDOS. Sa training nyo na wag kayong magpo-post ng company name kasi baka pasukan niya ng mga TNT tapos sasabihin ng company employer nyo na bankruptcy yung company niya. Ang totoo nun, nakakuha na sila. So, ayan din po sa mga nakakapanood ng So, maraming salamat. Ano kasing ulit pangalan mo? Jerwin Santos. Ngayon, kaya naman, ano pangalan? Ulit. Jerwin po. Jerwin. Okay, ito si Angelo. Yan, magkababayan sila ni Kenneth na kasama ko. Ayan. So, mag-shoutout ko muna, Angelo. Shoutout po sa school namin sa MacCor Korean Language. Kay Kamaling po, sa mga teacher po namin, kay Ma'am Kiri, kay Ma'am Donna, kay Sir Judel. By the way, magkasama pala sila Jerwin at saka si Angelo. Pero sino nauna sa inyong dalawa? Ako. Ilang araw weeks lang. Siya kaka 1 week lang nila. Ito, mabilis lang naman to kasi lahat naitanong ko na kay Jerwin. So, ikaw naman tatanungin ko ano naman yung pinaka biggest struggle mo na pinagdaanan sa pag-apply mo. Bukod sa financial na sinabi ni Jerwin.
Kumbaga baka sa pag-aaral yung sa'yo, paano mo pinrepare yung sarili mo sa paghahanda sa exam, kasi number 1 yan, kahit na sinasabi o may nagtuturo, ikaw pa rin ang gagawa ng diskarte mo. Paano mo malalaman yung itinuturo ng Hangul sa'yo? So ano yung ginawa mong preparation sa pag-aaral? Ang ginawa ko lang, may trabaho ako nun eh. May trabaho. Pinagsabay ko yung pag-aaral at saka yung pag-ano ng Hangul. Noong una nahihirapan ako dahil lang, syempre, may trabaho. Ang una, muna ako, self-study. Parang sa YouTube lang, yung kagaya ng inyo, pinapanood ko kayo. Nagpasya ako noong una talaga, naghahanap ako ng mapapasukan ay walang schedule ng Monday ba, Sabado at Linggo. Hanggat nagkaroon, green up ko na yung opportunity na yon. Kahit galing akong panggabi, diretso pa rin ako doon sa school namin. Yung parang sakripisyo lang talaga ang ginawa ko noon. Yun ang pinakanahirapan talaga ako. So, binata ka rin, kagaya ni wala pa kayong... Ano naman yung masasabi mo sa mga aspirant naman? Talagang review lang palagi. Manalig sa Panginoon, magtiwala na ibibigay niya yung kung anong hinihiling mo. Yun lang. At saka, tawag dito, magtiwala lang sa sarili ninyo. Pati kilusan din yung mga pangarap na gustong marating dahil ikaw lang naman ang tutulong sa sarili mo. At saka, syempre, gabay na rin ang Panginoon. Tama yun. At saka ang pinaka-hardest part sa buhay natin is yung nag-uumpisa ka. Yan, lagi yan nandiyan dyan yung pinakamahirap talaga na sitwasyon na ginawa mong desisyon sa buhay mo. Yung nag-uumpisa ka. Kasi nga nag-uumpisa, kahit naman sa paaralan, pag unang first day class mo, nahihiya ka pa, hindi mo masyadong kilala. Yung tulad ng, halimbawa, hindi ka marunong mag-bike ng bata ka, wala naman nag-bike na magaling kagad. So, nag-uumpisa yan talaga yan sa hardest part. Ngayon, sa mga makakapanood nito, may mga istorya din sila na alos na pinagdaanan. Walang nakarating dito ng hindi dumaan sa hirap. Lalo na sa financial. Magkano naman yung nagastos mo sa kay Jerwin? 140k ang nagastos niya. Siguro ang tansya ko mga 90. 90. Magkakaiba kasi siya malayo. Taga ano siya sa Batangas siya. Taga Pero hindi naman namamalayan yung gastos na yun dahil napapaano lang talaga pagka aalis na ng doon lang napapagastos ng at saka yung 90k mong yun, isang bugso lang yun. Ay hindi siya isang bayaran yun, di ba? Pakonti-konti rin. So, ikaw Jerwin, nakautang ka ba? Yung 140k na yun, as in, galing lahat yun sa bulsa mo o mayroon kang... ikaw, Angelo? Nakautang din ako ng 40. Yan, wala kasing EPS na hindi nakautang. Lahat talaga. Dahil tawag dito yung iba kasi sa inyo, di ba, nagtatrabaho? Opo. Nagtatrabaho. Pero abang nagtatrabaho kayo, paano naman ninyo naman na balance yung yung pag-exam, nakiusap ba kayo sa amo ninyo, hindi kayo papasok? Pwede yun? CSDO. Yung nagpapaalam din na buti nga pinapayagan din kami ng mga bisak namin Hindi ko sabihin, training nyo na. 5 days na 5 days yun. So, paano nyo, nag-resign na kayo nun? Nag-resign na ako nun. Ako hindi pa. Nag-resign na ako nun. Talagang pinaalam ko na. Nahihiya na ako sa namin yung absent ka pa na isang week. Ako pinaalam ko talaga na magte-training ako. Alam naman nila na may apply ako ng Korea. Kaya pinayagan ka. Ang bait naman pala ng pinapasukan mo, naiintindihan nila. Yung iba kasi talagang pag laging absent, hindi na sila nagre-resign na talaga sila. So, kailan sila dapat mag-resign kung may trabaho man sila? Sa, halimbawa, may tulad ni Jay, nagtatrabaho siya. Ano yung best na pwede kang gumawa ng desisyon para mag-resign ka na sa trabaho? Pag nasa on process ka na sa pag-Korea? Yung sa akin, yung pag... CCBI na, pag may visa ka na? O may kontrata ka na? May CCBI na po. Ako nung nag-resign ako, yung may tag na ako, yung may flight na. Magkakaiba. So, yan. Depende kasi sa pinapasukan nyo kung mabait sila o talagang tawag dito, kailangan na kailangan ng tao, hindi kayo pwedeng umabsent, di ba? So yun lang, maraming salamat. So last message nyo lang sa mga aspirant talaga na papunta na rito dahil nakita nyo na na-experience nyo yung Korea. Ano yung masasabi nyo sa South Korea? Sa kultura, sa panahon, sa pagkain, yan. Mahirap pa kayo mag-adjust yung kimchi na sinasabi, tsaka yung pagkain nila, ibang-iba sa Filipino food na nakasanayan natin. So one message na lang.
lang po, Paano mag-adjust? paano mag-adjust? Oo, ayan, parang ganun. Magkikisabay lang po, tsaka ako kasi nasanay na akong kumain ng mga Korean food. Oo, dahil nagtrabaho ka sa, kimchi, alam ko na yung mga kaya, na lang, parang wala na lang sa akin. So, sa language nila, sa salita nila. Sa salita, yun talaga. Masis lang kasi. Kaya Kailangan talaga yung practice ng mga Hangul. Dahil mahirapan talaga, kagaya ko, nahihirapan din akong maintindihan yung mga namin, yung mga Koreanong sinasabi nila, no? Yung sinasabi nila. Isa yan din sa kasi magkaiba yung tinuturo nila sa actual na maririnig nyo pag nandito na kayo. Mga ngapa ka eh. Talagang hindi mo... Mahilig. Talagang nakakakaba yung halimbawa, magsasabi sila, hindi mo naiintindihan. Parang yung may mali kang nagawa na ayaw nila. Parang nakakakaba. Pero narinig nyo na yung mura nila rito. Shiba. Ay, pali-pali. Shiba. Yun talaga. Soki si Kenneth dyan. Pali-pali. Pati lagi silang high blood. Talagang palasigaw sila. Pero yun na nakakakaba. Pag nasa trabaho lang, pero pag nasa labas na, mababait naman sila. Mga nagjo-joke din. Nagjo-joke na sila pag nasa labas na. Pag nasa workplace talaga, grabe. Kahit bago ka pa lang, dapat mo talaga makasama ka. Pali doon talaga. So yan, maraming salamat sa inyong dalawa at pinaunlakan nyo yung konting katanungan ko. Sana may mga kababayan tayong aspirant na kagaya nyo na makarelate sa mga binagi nyong kwento. Maraming salamat sa inyo, Angelo, tsaka si Jerwin tama? Opo, kilala nyo na to si Kenneth. Kapogi. Si Kapogi. So dito na matatapos ang aking kwento. Maraming salamat at paki-like na lang po kung nagugustuhan yung mga bagay na ibinabahagi namin po sa inyo. So, belated Merry Christmas po in advance. Happy New Year po sa lahat. Sana maganda yung salubong ng 2025 sa ating lahat, sa inyong lahat. Sa mga aspirant na nawawala na ng gana, huwag kayong mawala ng gana. So, fighting lang, laban lang. Kasi darating para sa inyo yung Korea, para sa inyo. God bless po Tiwala sa lahat. lang. Tiwala lang. Lalamigin din kayo dito. Ayaw din kayo. Okay guys, bye-bye.